PlayStation 5 stick drift issue. You know, yeah. Yes, automatic moving. Yes. Oh, ito dapat nasa gitna lang yan eh. Yan. Kaya lang, dahil sira ang sensor niya, papalitan natin siya ng bago. Op, yung right side okay lang, naka-center lang yung right side niya. Yung naka-center lang. Ito sira talaga ito. Already damaged. So, let's fix this one. Okay, kailangan natin dito sa pagpapalit ng analog sensor, yung replacement niya na sensor, tapos yung mga tools, metal spudder, tweak, tsaka soldering lead, syempre screwdriver, kung wala, ordinaryong screwdriver lang gamitin niya. Okay, so marami naman tutorial ako na naipost about sa teardown nito. So check my profile na lang kung gusto niyo makita ng buo yung pag replace or teardown ng PlayStation 5 na to. So ngayon papakita ko lang sa inyo kung paano i-actual repair ng live drifting issue ng PlayStation 5 controller. Okay, let's start. Then ito, tanggalin muna natin. Tandaan nyo, block sa taas, red sa baba. Block sa taas, red sa baba. Siyempre, gagamit tayo ng soldering. Access na natin to. Ang problema nito ay left analog. So pag nakasalpak siya, ito yung left. So minsan natatanggal tong speaker. So tanggalin mo na. So pinaka guide niya lang itong contact niya nakatapat dito. So pag tinanggal niyo din. So ito lang gagawin natin. Papalitan natin ng sensor niya. Ayan, full set na. So mawawala nga pala to sa center, no? Hindi na siya magsi-center kapag pinalitan natin. Siyempre iba na yung manufacturer nito, pero okay lang yun kahit hindi na sa center. Ang importante hindi na siya namumove kasi wala tong kailangan i-calibrate siya para maging center ulit. Pero okay lang kahit di na-calibrate. Pag nasa laro na siya, normal na siya. So yung pinaka-center niya kahit malayo dun sa center yung dot, papakita ko mamaya kung ano yun para maintindihan niyo. Okay, so for now, ito yung reason kung bakit nasisira yung nagdi-drifting siya. Ayan, kung makikita nyo yan, yung carbon niya pudpud na, nagiging white na. So dito sa kabila okay pa, pero since yung part natin is orange, hindi same color, kapag nilagay mo yung orange dito, so hindi siya compatible, hindi siya magka-calibrate ng maayos or hindi siya magpe-play ng maayos. Iba kasi yung size nun, pero okay lang siya kung papalitan mo siya ng full set. So in my experience, ganyan lang yung ginagawa ko, palit buo. Then kailangan pa pala natin ng isang tools. Ito napaka-importante.
yung pump. Yes, ganyan kalinis dapat. Yes. Huwag natin kalimutan ikabit to. Isa nakakalimutan ko yun. Then yun nga yung contact, parehas dapat. Or pwede na natin unahin ito. Ginanito mo siya ganito. Testing muna natin. Battery. Okay, goods na siya. Hindi na siya gumagalaw. Palit na natin yung rubber. Okay. Dami ka ng pinilitan. Ayan, lahat yan halos malfunction lahat. Guys, so after the replacement ng sensor, ito na yung result niya. Yan. So yung sinasabi ko sa inyo, hindi na siya naka-center kasi nga iba na yung hindi na original yung kinabit natin. So okay lang yan, calibrated pa rin yan kahit hindi na sa center yung pinaka pointer niya. Ang importante, hindi na siya gumaganyan. Ayan. Pag ganyan, sira yun. So ayan, naka-steady na siya. So kung makikita nyo, ayan, although not center, but when you play it na sa gaming na, so accurate, hindi na siya moving. So center pa rin, sa steady pa rin. So it is yun, good to go na to. So success po yung replacement natin. Okay, so for the other na nagtry ng DIY, yung iba issue na yung problem nun is yung IC na. Pagka IC na yung problem nun sa board na, medyo mahirap na i-repair yun.
kahit i-replace mo siya ng control IC, same issue pa rin siya. Kasi ito, maraming beses na ako nag-repair nito. Palaging nafe-fail kahit pag may tama yung board na. So pag ganun, suggest wag na kayo mag-aksaya ng panahon. So kung sensor lang, okay. So yung magagamit pa siya lifetime. Okay? So thank you mga ka-idea. So please like and subscribe para sa more tips and kung paano mag-DIY ng mga game console natin. Okay? Maraming salamat. Thank you.